Hello guys, good afternoon everyone. Hapon kasi dito sa amin, alas 3 ng hapon. So, good afternoon guys. And tayo ngayon ay kasi grabe guys, sobrang lakas-lakas ng hangin sa labas, sobra. Grabe, bagyo ngayon. Saka ang lamig-lamig pa. Sobrang lamig ngayon. Sobrang lamig, na malamig ngayon. So, ngayon balik rin na para hindi natin makita yung mga dumadaan. So, tayo pauwi na ngayon sa bahay. Babiyahe tayo. At nasa 6 degrees Celsius ngayon sa labas, 6 to 7 degrees Celsius sa labas. Kaya nakaganito ako guys kasi papapasok lang natin sa sasakyan kasi nag-CR muna ako. So, ngayon as you can see naman na may mga dumadaang sasakyan, ayan. So, ngayon guys, tayo ay pauwi na sa bahay. So, tapos magkwentuhan tayo ngayon kasi meron akong bagong bili guys. O ayan, bago kong bili na yung microphone. Dati na wireless na microphone. Dati meron na akong binili kaya lang hindi ko nagamit kasi minsan na-try ko tapos hindi naman gumana. So wala akong tiyaga mag-try kasi alam naman natin na minsan kapag busy tayo. Tapos ngayon, naghanap ako ng damit para sa anak ko kasi yung anak kong bunso is medyo malapad kasi yung katawan niya. So mahirap siyang hanapan ng damit na kasyang sa kasya sa kanya kasi ayaw niya rin naman yung masikip sa kanya ba, gusto niya yung medyo maluwag, nasanay siya sa maluwag. So nakahanap naman ako, ang bili ko is 4 euro. Yun ay nasa sa atin. Ang 4 euro is nasa yun sa atin nasa 200 plus. So murang-mura na yun guys kasi hindi naman ako pwedeng bumili sa anak ko ng medyo mahal-mahal kasi mabilis siyang lumaki. Oo, grabe, bilis niyang lumaki. So, mas maganda maging wise na lang tayo. Gustusin na lang natin yung pera sa importanteng bagay. Halimbawa yan sa mga alam nyo na, wala pala silang mga hanger dun kasi minsan naglalagay sila ng hanger sa labas. Tapos pwede mong, pwede mong kunin. Kumbaga free lang kasi so dito nasanay na ako sa lugar na ito kasi dito kami namimili, tapos sa bangko, tapos dito rin kami alam mo yun, yung pasyal-pasyal kasi nandyan lang yung dinadaanan ng anak ko sa music, sa music school niya. Ayan, nandyan kami bumibili, ayan, yan yung mga second hand, so yun. Yan naman yung mga damitan, so ayan yung mga pasyalan. So tinataas ko lang konti kasi para hindi makita yung number ng mga sasakyan. So ganyan. So, kasi pag inano natin, makikita yung number ng mga sasakyan. So, yun guys, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. So, tayo ngayon magda-drive na kasi sobrang alas 3 na ng hapon ngayon. Alas 3, 3:24 na ng hapon. So, dahil mabagyo sa labas, saka sobrang mahangin, Diyos ko, grabe, maniwala kayo. Buti na lang walang ulan kasi kung umulan, ako, mas lalo pa siguradong yung weather, tawag dito, malamig. Kasi kung walang hangin, nasa lang kami, nasa 8 to 9 degrees Celsius. Kung hindi siya mahangin, ganun, nasa 10 degrees Celsius. Kaso sobrang mahangin, kaya lalong lumalamig. So, ngayon guys, ito, gusto ko magbigay ng payo sa mga OFW na mga bago sa abroad. Yun ang gusto kong bigyan kayo ng mga magagandang tip. Kasi ako, 26 years na ako nakatira dito sa abroad. Tapos, siyempre maraming mga homesickness, alam niyo na, palaging homesick naman palagi yung problema ng mga OFW. Pero guys, maniwala kayo, napakaswerte nyo na ngayon dahil kayo ay inabot na ninyo yung internet. FB, TikTok na yan. Sinasabi ko lang TikTok para hindi hindi tayo nagko-commercial. Ngayon, si TikTok, tapos siyempre yung mga ang mga YT, FB, lahat ng mga alam nyo na, lahat ng mga magagandang binigay ng internet, ng social media na sobrang nakakatulong sa mga bagong OFW na kagaya ninyo. Kasi dati guys, grabe yung panahon ko, year 2000 akong dumating.
tatakbo-takbo pa kami niyan sa telephone booth or yung prepaid card, alam niyo na, yung prepaid card na binibili dati na is-isin mo tapos i-enter mo yung number, ganyan-ganyan para makamura ka ah, para makamura ka sa mga nagtitipid syempre. Kasi sobrang nagtitipid ako dati dahil yung pamasahe ko, ginastos ko dati pa embassy tungkol sa visa ko, sa mga visa-visa ko. Grabe guys. Siguro mga 30 ka kamag-anak yung tinawagan ko lahat yun. Lahat guys, yung mga pinsan ko na hindi ko naman nakakasama ah, na lumalaki kasi nga magkaibang ano tayo, probinsya. Kami sa Aklan, sila sa Manila, San Mateo, ganyan, Cavite. So, lahat yun tinawagan ko, kinapalan ko yung mukha ko para lang makautang ako sa kanila. Kasi sobrang malaking bagay talaga pag nagpapautang yung mga kamag-anak mo sa'yo. Kasi nga, syempre, hindi mo naman yun lahat kaya eh. Samantalang siguro bago ako nag-abroad, ang nagastos ko is nag-loan ako sa SSS ng 9,000 pesos. Tapos mga hiniram ko sa mga kamag-anak ko na umabot din siguro ng mga 15,000, 15 to 20,000 ganun. So sobrang nakatulong yun guys kasi ang sweldo ko dati is binabayad ko lang sa upa tsaka sa pagkain, kulang pa. Tapos nahilo-hilo pa ako, siyempre nagtitipid lahat sa pagkain, nagtitipid sa gastos, di ba? Siyempre instead na kumain ka sa gabi, hindi ka na lang gumagastos kasi pinapamasahe mo na lang yung nagastos mo sa pamasahe. So yun, yun yung gusto kong ano sa inyo, ibigay na i-share at good advice na rin na maswerte kayo. Kaya alam nyo guys, kayo namang mga nasa Pilipinas, huwag nyo namang kulitin yung mga kamag-anak nyo sa abroad. Pwede kayong magsabi na, oh ate, baka sa sunod na next month na sweldo mo, bigyan mo naman kami ng pamasahe pang papunta sa school para makatulong din sa amin. Ganun ba? Pero wag naman linggo-linggo tatawag kayo kasi ang sweldo dito sa amin dito sa Europe is buwanan talaga. Ngayon, ang ginagawa namin, natutulog na lang kami ng 6 hours to 7 hours para maka-sideline. Siyempre para maka-sideline, tapos siyempre para maka-extra money kami. Kaya lang, lagi ninyong isipin, natutulog kami ng 7 hours to 6 hours. Tapos kayo, imagine niyo nakakatulog kayo ng 8 hours, 9 hours. Kami, matutulog kami ng 6 hours para lang magtrabaho. So, kung nagagawa namin yun, pwede rin ninyong gawin. Kasi nga, syempre, di ba, lahat naman nagpapakapagod para kumita. So ngayon, sa akin lang is good advice. Kasi guys, sa totoo lang, minsan, pag napupuno na yung mga kamag-anak natin, wag na lang natin hintayin na mapuno na sila sa galit bago tayo makapag-isip ng ibang paraan. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Hindi naman natin kailangan stress yung ibang tao dahil lang sa pangangailangan natin. So, kagaya niyan, isang kapatid ko, minaaral ko ng seaman, ginastusan ko siya ng mga basta malaki ang nagastos ko sa kanya, mahigit 200,000 pesos kasi nga siyempre 'di ba ang seaman is 3 years tapos minsan nagbibigay pa ako ng extra para lang sa mga pamasahe. Tapos nung nagpa-Maynila siya tapos nag-apply pa Cebu, nangutang pa yun sa akin ng 17,000. Inutang ko pa yun sa mga kaibigan ko na hindi ko naman talagang close na mga kaibigan pero inutangan ko para lang makatulong dun sa kapatid ko. Pero ang ginawa, nagsusugal na lang. So, magkita na lang kami kay Sir Tolpo kasi hindi pwede ng ganun. Biro mo, halos nasa 300,000 yun. Tapos, isusugal niya lang. Ang sweldo niya, sinusugal niya. Hindi niya binabalik sa akin. Hindi niya binibigay kay nanay. Magbigay man siya kay nanay, 2,000 pesos in every 5 months. Mga ganun lang. Dati, mga isang taon siguro siya nagpapadala siya every 2 months. Mga 2,000, ay Maria, 2,000 euro. Nadapa yung bata. Na ano siguro yung ulo ng bata. Kasi nadapa, tumatakbo eh, tapos nadapa. So ngayon guys, yun lang ang payo ko, ang good advice ko sa mga OFW na bago sa abroad. Kasi, syempre, alam nyo yun, balik rin natin para may iba na. So yun yung tatay na yung anak niya na. So kaya yun ang sinasabi ko na wag na lang tayo masyadong kumbaga kung makagawa lang naman kayo ng ibang paraan para yung kamag-anak ninyo is hindi lahat mahingian, hindi lahat kumbaga alam niyo yun, yung hindi natin lahat may aasa sa kamag-anak natin kasi siyempre
kung baga gusto kahit papaano pag nakatipid yung mga kamag-anak natin, para yun siyempre sa pagtanda nila, ayun, para pag halimbawa pag may day off sila, makarelax-relax ng konti. Kasi kami naman guys na nagtatrabaho, siyempre gusto namin pag sweldo namin kahit papaano, makabili man lang kami ng free na ice cream at makabili kami ng isang, kumbaga sa atin is street food na mga isaw-isaw na yan. Siyempre dito mayroon din ganun. Hindi lang kagaya ng isaw talaga, pero mayroong mga ganun. So, kung lahat pinapadala namin sa Pilipinas, di ba, hindi namin ma-enjoy. Kasi ang sweldo namin dito is pambayad lang talaga sa upa yun. Siyempre maliban dun sa mga mayayaman na may mga negosyo talaga, iba yun. Kasi may mga Pilipina naman talaga akong kakilala dito na kapag asawa sila ng mayroong business, so nakakauwi sila pa sa Pilipinas ng 2 times a year, 3 times a year. Pero kagaya din yun sa atin na swertihan lang talaga na may mayaman, mayroong tama lang, mayroong talagang trabahador na kagaya namin. So, yun guys, ang magiging payo ko sa mga OFW na may mga kamag-anak sa Pilipinas na kung magpadala man tayo, is magtabi muna tayo para sa sarili natin. Kasi pagtanda natin, hindi na natin mabawi yung binigay natin, kung ano man binigay natin. Kasi nagbabago na yung isipin ng tao dahil siyempre nagkakapamilya na sila, tapos siyempre hindi naman lahat magtrabaho kaagad, kundi kahit papano, ah, alam mo yun, yung tsaka sabi ko nga hindi naman kasi sa lahat ng panahon is healthy tayo. Talagang lalo na kami tumatanda na, ako 50 plus na, yung iba naman, 'di ba? Yung ibang mga baguhan, kayong mga baguhan naman is mag-ano kayo, magtira kayo sa sarili niyo. Unang-una, kung may plano pa kayong umuwi sa Pilipinas, ang gawin ninyo is magpatayo muna kayo ng maliit na bahay para sa sarili ninyo. Para pagdating ng araw, meron kayong uuwian. Kasi kung iasa ninyo yun lahat sa kamag-anak nyo, minsan naman may mga kamag-anak na hindi maasahan, bigla kanilang babalik ta rin, sasabihin nila, kasi kami naman dito nagpakahirap, kami naman dito tumira. So hindi ganun. Kaya mas maganda, pag nasa ibang bansa kayo, magpatayo muna kayo ng sa sarili ninyong bahay na kahit maliit lang na para talaga sa inyo, na nakapangalan sa inyo. Yun yung guys. So guys, enjoy and God bless everyone. Mga good advice lang ito guys. Kaya wag po tayong sumama ang loob natin kasi lahat naman ito ay paalala lang.